Son, and of the Holy Spirit. Amen. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Limang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. This year we celebrate the 500th year of Christianity in our country. The theme of our celebration is Gifted to Give. This faith was brought to our beloved homeland by the missionaries who offer their dedicated service and heroic sacrifices so that Jesus' name may be known and loved. Ngayon na ang panahon upang ibahagi natin sa iba ang biyaya ng pananampalatayang ating natanggap. In our webinar, we will be helped to discover and rediscover ways that could lead us to appreciate the gift of faith that was given to us and how we could share it with others. Nahaharap tayo sa panahon ng kahirapan dahil sa pandaigdigang pandemya dulot ng COVID-19. Ngunit pinapaalala sa atin ni Papa Francisco sa kanyang mensahe noong World Mission Sunday 2020 na ang paglalakbay sa pagmimisyon ng buong simbahan ay magpapatuloy. Pope Francis reminds us that every Christian is a missionary to the extent that he or she has encountered the love of God in Christ Jesus. We no longer say that we are disciples and missionaries, but rather we are always missionary disciples. Pasalamatan natin ang Panginoon sa biyaya ng buhay pananampalataya. Ipagdiwang natin ang pag-ibig ng Diyos. Ibahagi natin sa ating kapwa ang biyaya na bunga ng matatag na pananampalataya. Good day! I am Hannah Isabella V. Bascon, a grade 5 pupil from Canosa School of Santa Rosa.
I live my Christian faith by first having a prayer time, second reading and reflecting on the gospel, third supporting parish activities, and fourth helping the needy. Hello there, I am Andre Delisay, and I express my faith by wholeheartedly praying to God and giving thanks because an empty prayer has no meaning, and always attending Mass every Sunday. That is how I represent my faith. I show my faith in Christ by praying the Holy Rosary with my family before going to sleep at night. My faith in Christ has enlightened me to become a more responsible steward by being generous, caring, and forgiving. I've learned to appreciate the important things in life, like spending time with family, and I am truly grateful for this. I live the faith of Christ by always believing that God is always by my side, no matter how hard life may be. I live by His faith by being an instrument of love to others in a way that they feel the presence of God through my acts of kindness and through the gift of friendship. Hello po, mga kapatid, mga members ng Holy Childhood Association at members ng Society for the Propagation of the Faith. Long time no see po. Kumusta po kayo? Alam po natin lahat na maliban sa mga usual na ordinary na problema ng buhay, nito mga nakaraang 10 months, talaga pong nahihirapan tayong lahat ng matindi dahil po sa COVID-19 pandemic. Pero salamat sa Diyos at andito pa rin po tayo dahil nga po andito rin ang Panginoong Diyos. At napakaganda na sa kabila ng pandemic na ito, ating inaalaga at ipinagdiriwang ang ika-500 years ng Christianity sa ating bansa. Marami rin pinagdaanan ng ating bansa through the history, the past 500 years. Tulad ng Santo Rosario, mayroong joyful mysteries. Mayroong ding sorrowful mysteries. Mayroong mga kalungkutan. Mayroong ding mga kasiyahan. At syempre, alam natin, dahil nangako ang Panginoon Jesus, and we can trust Him because He died and rose from the dead for us. So definitely, mayroon tayong glorious mysteries. For the meantime, through the joyful and sorrowful mysteries ng ating buhay, bilang individual, o kaya kasama ating mga pamilya, o kaya kasama ating community or association, ang bansa, ang mundo, let us go through also to the luminous mysteries ng Holy Rosary. Dapat po patuloy tayong manalig, manampalataya, patuloy tayong magdasal, patuloy tayong gumawa ng mabuti, magpatawad, umunawa, magpasensya. At syempre, huwag kalimutan, study well, kahit na talaga ang hirap kung minsan, dahil sa online, minsan walang internet, kung minsan walang log, kung minsan talagang yung teacher din nahihirapan sa online classes at kabord din, at natetempt din tayo na, ayun, magtulog-tulugan. Huwag natin sayangin ang oras. Huwag natin sayangin ang opportunity. At ipagdasal natin ang isa't isa. Pagtulungan tayo. Ito ang tinatawag nating witnessing. Gifted to give. Na tayo ay nagpapalaganap ng mabuting balita. Naging saksi sa mabuting balita. Sa pamamagitan ng ating salita at gawa, ating ipinapahayag na sa kabila ng lahat, we are gifted. Tayo pinagpala. Gift of life, gift of health, gift of family, gift of faith, gift of membership sa association ng Holy Childhood o kaya sa Society for the Propagation of the Faith. And as we thank God for the gifts, let us share our gifts. We pray for each other, we pray for other people. At kung may kaya tayong pwedeng i-text natin. Kung may pwede tayong kausapin sa telepono, kausapin natin. Or at least, pagdasal natin, tumulong sa bahay at talagang kapit sa Panginoon. And may the prayer of the Blessed Virgin Mary, the star of the new evangelization,
give you and me the needed inspiration and strength. Ano po? Sige po, may you enjoy our webinar. God bless. Do you see these children on the street? How they walk the pavement where they sleep? Do you feel their hand when you give them arms? Did you ever give them bread to eat? Have you seen their home washed by the floods? When a mother tidy hold her child? Do you hear the wind of the raging storm? Can you tell them where it's coming from? Let us show our love and mercy with true kindness and humility. For God loved the weak and the needy, just like you and me. We all God's children, we all the same. He's calling us by name to help the poor and lame and learn what life is really for. It's to know and love and serve the Lord. Stand together and let's do our part. Hear their voices made and broken heart. Choose to be brave, fight for the right. Give them back their honor and their pride. Please do not be blind and just leave them behind. The struggle in darkness or give them empty promises. We all God's children, we all the same. He's calling us by name to help the poor and lame and learn what life is really for. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Lord. Hi, this is John Carandang, a licensed psychologist, and I'm here to share with you kung paano ba maging witness sa ating pinagdiriwang ngayong selebrasyon ng 500 years of Christianity. You know, bilang isang kabataan, kayo pala ay nahamon ng ating simbahan na maging saksi, okay, sa isang temang gifted to give. Alam niyo, medyo malawak ang usaping ito. Medyo mahirap arukin or intindihin kung paano nga ba tayo maging isang makabahagi dito sa misyong tinatawag tayo. At paano tayo makatugon sa hamon ng temang ito. Sabi nga in Matthew 10 verse 8, freely you have received,
freely give. Bilang isang psychologist, unawaan ko ang mga agam-agam ng ating mga sarili kasi minsan sa gitna ng pandemya, nagiging hesitant tayo magpatuloy. Nagiging hesitant tayo ibahagi kung ano man meron tayo kasi pakiramdam natin, tayo nga biktima ng pandemya, ng krisis. Paano makapagbigay? Paano ko matutulungan yung tao? Paano ko masasabing okay ako? Paano makakapagbahagi ng isang misyong ito? Kasi tayo ay nabubuhay sa isang, sabihin na natin, uncertainties. Sa panahon ngayon, walang katiyakan. And minsan naging hadlang sa atin ang pagiging bukas loob na makatulong sa iba. Marahil sa takot, marahil sa pag-aalinlangan, that there is doubt na kakayanin ko ba talaga to? Mapagpagtagumpayan ko ba to? Or ano na lang ba sasabihin ng iba, nakakahiya? So may mga ganun tayong mga mindset. And I understand kasi we are not yet prepared o we are not prepared rather sa ganitong pangyayari. Kasi iba yung nararamdaman mo at itong nararamdaman mo ay valid. Kaya minsan itong nararamdaman mo nagiging hadlang upang ma-empower ang sarili mo to give more, to become a living witness to others. Hindi madali ang pinagdadaanan natin on how to become a living witnesses. Bilang isang psychologist, parang pakiramdam ko ako rin medyo may kaunting takot. Paano kung may babahagi ang misyong inaatang sa atin ng simbahan? Paano kung may babahagi ang misyon na inatang sa akin ng simbahan bilang isang psikolohista? Kaya nga, andito ako para tulungan ko rin kayo na ano nga ba yung psychological benefits kapag kayo ay nagbigay, kapag kayo ay nagbahagi, kapag kayo ay tumulong sa iba. You know, sa lahat ng mga ginagawa natin, dapat makita natin yung meaning. Dapat maramdaman natin o maunawaan natin kung para kanino tayo bumabangon. At sa ganon, mas madali natin matanggap na oo nga no, meron pa akong mission or purpose sa buhay ko. Hindi ko sinasabi na ikaw bilang kabataan na nakikinig ngayon lumabas ng bahay para tumulong o magbahagi, para magampanan mo lang tong misyong inaatang sa atin. Sa simpleng pamamaraan, maaaring gamitin mo ang social media upang tulungan din ng mga kabataan na nahihirapan na mag-overcome, kung paano ma-overcome yung kanilang psychological distress or emotional distress or sa makatuwid, yung kanilang mental health issues. Sabi nga ng ilang mga eksperto, ang susunod na pandemya ay ang mental health issues. At isa sa mga pwede kong tingnan na misyon ay ibahagi ito sa inyo upang nasa gano'n maintindihan natin na meron pala magandang dulot ang pagbabahagi natin at ng isang advokasya na itong mga taong ito na nahihirapan, na nabibigatan sa kanilang problema. Marami nawala ng trabaho, nasira ang relasyon sa pamilya, sa mahal sa buhay, namatayan. Wala tayong magawa kundi awa. Kasi ang mindset natin, kailangan nating lumabas para tulungan sila. Pero sa simpleng pamamaraan ng mga kabataan, maaaring yung social media mo ay maging avenue
for you to share, for you to help other people to find meaning in their lives, to find meaning and to find their purpose. Kasi pag para malaman mo yung purpose mo at para matulungan mo sila makita kanilang meaning or purpose, kailangan maibahagi mo yung dalawang P. Yung passion mo, makita mo yung passion mo at makita din nila yung passion nila, the things that they love to do, at yung potential nila, the things that they like to do, at yung potential mo. So that pag pinagsama yon, yung dalawang P, makikita mo yung purpose mo. Makikita din nila yung purpose nila. Kumbaga, ang hamon dito, para kanino ka bumabangon. Paano ba maging generous o paano magbahagi? Okay? Paano ba maging gifted to give? Di ba? Paano ba maging magbahagi, to share? Simple lang. Dalawang S. We can share by our simplicity. It's the same. Okay? And we can share, okay, through our, through silence. Okay? Bilang isang silent worker. Okay? Maaari maging simple sa ating simplicity. Kasi minsan gusto natin maging entitled, makilala. We create things parang masyadong komplikado, no? Pero simplicity na sa simpleng pamamaraan na pagbabahagi ng mga positive quotes, paglalaan ng oras, ng time, ng treasure, and your talents, it brings a lot of meaning. At yung pagiging silent worker, kasi hindi kinakailangan makilala ka sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter, na, oy, nagtumutulong ako. Maaaring sa simpleng o sa tahimik mong pamamaraan, marami kang isang tao lang makausap mo na hindi mo kailangan magpakitang gilas, pero isang tao lang matulungan mo na makabangon muli. Ito ay maganda na. You are already, share. You're able to share now and you feel good. So what are the psychological benefits of being generous or psychological benefits of sharing? Allow me to spell out the word share. S-H-A-R-E. Letter S. Kung meron kayong ballpen, pakisulat. Okay? Through sharing, it gives us a serenity of heart and mind. Kanina nabanggit ko yung silent worker, no? So, kung magbibigay tayo, magiging panatag ang ating kalooban, ang ating puso, sapagkat masaya tayo doon sa ginagawa natin. Kasi sa tingin mo, makabuluhan. Sa tingin mo, tama. Sa tingin mo, mission accomplished. Kapag kasi natuto tayong magbahagi, hindi na natin iisipin yung kasikatan. Hindi na natin maririnig yung gulo ng mundo. Ang matanging maririnig lang natin yung sarili natin sa pamamagitan ng payapang puso at diwa. Letter H. Through sharing, it helps you or it gives you a healthy mind that helps you to lessen your emotional distress such as depression and anxiety. Ang dami na nahihirapan ngayon. Sinasabi natin, best, feeling sad,
Feeling depressed ako, best. May anxiety na yata ako, best. Lahat best. Lagi na lang negative. Oh, naku, hindi ko nakakayanin to. Bakit? Kasi nakafocus tayo sa sarili natin. Ano yung dapat nating matanggap? Pero kung matutunan natin magbigay, matutunan nating magbahagi, alam mo, iisipin mo, makita mo lang yung ngiti ng isang taong tinulungan mo na, sabihan mo lang kaibigan mo na, best, alam ko pinagdadaanan mo, alam ko nahihirapan ka. Gusto mo, kung kailangan mo ng tulong, andito lang ako para sa'yo. Best, pwede kitang samahan sa pinagdadaanan mo. Kapag ganon, yung nararamdaman ng taong distressed, makakaluwag, at ikaw naman, mapapanatag ang kalooban mo kasi sasabihin mo sa sarili mo, yung taong depressed, yung taong anxious, naging maayos dahil yung presence ko ay napakahalaga para sa kanya. Hay, sarap isipin. Hay, kaya ko palang tumulong. Magiging masaya ka. There is joy. Letter A, it allows you to acknowledge your inner self to be more grateful. Now, nabanggit ko yung gratefulness at yung acknowledgement of inner self. Marami tayong napagdaanan noong 2020. Marami tayong naging problema. At para bang sasabihin natin, ayaw ko nang mabuhay pa. And we sometimes question God, Lord, bakit mo ginawa to? Lord, bakit naranasan namin ito? Lord, nasaan ka? Sometimes ganun yung tanong natin. Para bang sa krisis, wala ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Pero kung titingnan mo yung sarili mo, sa 365 days na meron ang isang taon, i-multiply mo yon sa edad mo. Ilang araw naging mabuti ang Diyos sa iyo? Ilang taon naging mabuti ang Diyos sa iyo? Kasi pag natutunan natin maging grateful, magkakaroon tayo ng authentic happiness. Yung authentic happiness ay hindi lang natin makikita sa pagngiti o sa ngiti ng iba o sa pagbibigay ng ngiti. Sabi nga, happiness will not teach you to be grateful. But gratefulness will teach you to become happy. Kung gusto mong maging maligaya at makaramdam ng joy or authentic happiness, then learn to acknowledge your inner self and be grateful. Lord, nagka-COVID ang mahal ko sa buhay. Salamat dahil gumaling. Hindi mawawala na ikaw ay matakot. Pero kung natutunan mong i-acknowledge to, Lord, natatakot ako, may COVID ang mahal ko sa buhay. Lord, natatakot ako dahil nahihirapan ako sa online class. Valid. Pero salamat dahil may pagkakataon akong matuto. Salamat, Panginoon, dahil gumaling ang aking mahal sa buhay sa COVID. At yun ang mga mananatili sa mind mo. Hi, para pala maging masaya, learn to be grateful. Letter R, it helps you to refresh your mind to become more mindful. Ang dami ng gulo sa mundo. Hirap na tayo mag-isip. Ang toxic na ng
ang toxic na eh. Andyan yung fake news, andyan yung chismis, andyan yung bashers mo, andyan yung toxic friends, toxic relatives, toxic classmates, no? Toxic bosses, toxic teachers, lahat tingin mo negative. Kasi iniisip mo lang sarili mo. Kasi gusto mo tumanggap ng tumanggap. But you know, my dear friends, if you learn to share your feelings, if you learn to share what you have, you know, sometimes you will tend to reflect. Ay, salamat. O nga, no? May fake news. Para hindi na dapat ako magpapekto dito sa fake news. Dele. Sige. Punta na lang ako sa isang lugar na tahimik para ma-validate ko yung feelings ko, makapagmuni-muni, makapag-isip na mabuti. Nang sa ganon, pag malinaw ang pag-iisip ko, mas makakapagbigay pa ako ng pag-asa sa ibang tao. Mas makakapagbahagi pa ako ng maraming magagandang words or encouraging words para itong taong ito sa social media o yung kaibigan ko na nangangailangan tulong ay matulungan ko. Mas nagiging mindful ka sa surroundings at alam mo kung ano yung tama at mali. Alam mo kung ano yung mga makakatulong at hindi makakatulong. Alam mo sa sarili mo kung ano ang bagay na nararapat na ibahagi at hindi nararapat. Kumbaga nagkakaroon ka ng clarity of mind dahil marunong kang magbigay. Letter E, it helps us to empower yourself to give more selflessly. Yung alam mo yung walang-wala ka na, pero marami ka palang oras, marami kang paraan para magbahagi. Halimbawa po, hindi po ako magaling magsalita na sabihin na natin kasing galing ng mga kilalang motivational speaker, international at local. Pero sa pagmumuni-muni ko, nabuo ko to. At wala akong ibang hangad kundi yung talent na binigay sa akin ng Diyos na makapag-isip, yung makapagbigay ng talk, yung makapag-reflect. Pwede ko pala mahibahagi ito sa inyo nang sa ganon, kapag napakinggan nyo to, maibahagi nyo rin sa iba. Another example, marami akong pagkakamaling ginawa, pero naintindihan ko pala ang pagkakaiba ng school at life. Ano nga ba pagkakaiba ng school at life? Okay, hindi ko maririnig yung mga sagot nyo, but sa school, tatandaan natin, we have to learn the lesson and take the test. Diba? Ituturo muna ni teacher, and then para ma-measure ni teacher, we have to take the test. In life, we have to take the test for us to learn the lesson. Kailangan nating matutunan ang mga maranasan ang mga matitinding pagsubok sa buhay. At minsan we need to, to experience some pains, some failures for us to learn more about life. So that if we learn how to share, we can help ourselves. If we share rather, we can help ourselves to empower ourselves, our real self, to give more. Selflessly. Walang hinihintay na kapalit. Walang hinihintay na papuri. Walang pinipiling pagbibigay o pagbabahagi.
Kung titingnan natin, simple lang naman to eh. Madaling maintindihan, madaling maibahagi. Pero ito po ay batay sa aking personal na reflection na sa bilang isang psikolohista ng higit 2 dekada. Marami na po akong napatunayan na taong yung mga nagbibigay, yung marunong magbahagi ng time, talents, and treasure. Sila yung pinakamasayang taong nakilala ko. Kasi meron silang authentic joy. As we celebrate the 500 years of Christianity, let us thank God. Kasi mas maraming biyaya ang dapat nating maisip kaysa sa mga problemang dumating sa atin. For us to share the happiness. For us to share the joy. For us to share ourselves to others. At kapag ganyan, merong isang pwede natin sanang sabihin, baka magkatotoo ang isang kanta na aking naririnig. Na paulit-ulit itong bumabalik sa isipan ko yung kantang, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Kasi mapapababa natin yung mental health issues kahit papano. Kahit papano mabibigyan natin ng pag-asa yung mga taong nag-iisip ngayon mag-suicide. Kahit papano may babahagi natin yung ating oras sa mga taong nangangailangan. Gamit ang social media, gamit ang teknolohiya. At kapag dumating sa puntong yon, maaaring sabihin mo sa sarili mo, I am beautiful. I am loved. I am forgiven by the mercy of God. Ulitin ko, pwede mo sabihin sa sarili mo, yes, I am beautiful. I am loved. I am forgiven by the mercy of God. Ito yung sinabi ni Saint Catherine of Siena na lagi kong gustong ibahagi sa inyo. Sa tuwing kayo nahihirapan, sa tuwing na mayroong pag-aalinlangan kung paano kayong maging instrumento ng pagbabahagi ng pag-asa sa iba, i-affirm mo rin yung sarili mo that you are beautiful, that you are loved, and you are forgiven by the mercy of God. At sana itong statement ito masabi rin ng kapwa kabataan, ng mga kaibigan nyo sa sarili nila. That they are beautiful, that they are loved, that they are forgiven by the mercy of God. So, ano ang pwede ko maibahaging hamon sa iyo? 2 bagay. Unang tanong ko, para kanino ka bumabangon? At pangalawang tanong ko, what are the things that you are grateful for? Sa 2 tanong ito, ito yung tanong na kung saan magpapabago at magpapagaan ang inyong pakiramdam tungo sa authentic happiness. To become a living witness. To become a modern missionaries. Muli, ako si Kuya John Karandang, ng Karandang Institute. Maaari nyo akong i-follow sa aking Instagram, Karandang Institute, sa aking Facebook page, Karandang Institute, o sa aking YouTube channel, Karandang Institute. Pare-pareho lang yan. Para maaari nyo siyang ibahagi ng libre, walang problema, para makapagbigay rin tayo ng kaunting pag-asa sa iba. Maligayang araw at naway pagpalain tayo ng poong may kapal. Salamat.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka at pinasasalamatan natin dahil sa iyong kabutihang patuloy na pinapadama sa amin. Salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay sa amin, na kahit sa gitna ng pandemya, ay nagkaroon pa rin kami ng pagkakataong makakatipon. Salamat din po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin na makibahagi sa misyon na iyong anak na si Jesus. Naway patuloy na kaming maging karapat-dapat na instrumento sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Nawa ang aming buhay ay maging kaaya-ayang patunay sa iyong pagmamahal sa sanlilikha. Salamat din po sa biyaya ng pananampalataya na aming natanggap 500 siglo na ang nakalipas. Hari nawang lagi kaming bukas na ibahagi din ito sa iba upang ang iyong biyaya ng kaligtasan ay madama at matamasa din nila. Ilayo po kami sa lahat ng masama, lalo na sa kumakalat na COVID-19. Manatili nawa kaming malakas at masigasig sa pagtugon sa gawain at sundin ang iyong kalooban. Itong lahat ay aming hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang kapayapaan at pagpalan kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Greetings, friends. I am Father Carlo Magno Marcelo from the Archdiocese of Manila, Philippines. The San Pedro Calungsod Choir will be performing my composition, We Give Our Yes. I wrote this song in 2015 as the theme song for the National Mission Congress in the Philippines. The song We Give Our Yes speaks of the coming 500-year anniversary of Christianity here in the Philippines. Instead of being nostalgic, the song invites us to look forward, and that is to claim our mission. And what is that mission? It is to fulfill the mission of Jesus. What is closest to the heart of our Lord? In John 17:21, He prayed for the ut omnes, that all may be one. In fact, in Fratello Tutti, Pope Francis laid so many beautiful principles that speaks of this desire of our Lord, that all may be one. One of these principles is the principle of gratuitousness, that everybody, especially the stranger, he has a gift to share, and every encounter with them is an encounter of enrichment. It is my wish that we all fulfill the mission of our Lord. So greetings and happy anniversary. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our hands. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. This final world today will come to believe it's the love
faithfully yours until